Maayong adlaw kaninyo tanan. This is Mr. Erwin, known as Erwin HR on Facebook. Kinokompirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Sa 6 na taon na sinasabi nilang 30,000 namatay o napatay, ilan lamang ang naihain na kaso. Actually, marami. Kaya lang, ang problema walang ebidensya, walang preba. Kaya hindi nyo masisisi ang mga taga-usig, mga piskal na dinidismiss ang kaso. At hindi lang yan. 6 na taon. Kung totoo yung sinasabi nila, walang justisya. Kasi daw, takot kay Presidente Duterte. Mag-4 na taon na ang administrasyon, 3 taon na Going 4 na, wala pa rin yung kasong inihain sa kanya. Paano niyo masasabi ngayon na kaya hindi nagkakaroon ng kaso dahil malakas, natatakot kay Presidente Duterte? So madalit sabi, pinakita mo namin sa petisyon na lumabag ang gobyerno sa batas, sa saligang batas. Unang-una, di ba, sinabi ko sa inyo, ang teorya ni Presidente Duterte, at ako'y naniniwala, katunayan, pati Korte Suprema umuo doon sa kaso ng Tanyada versus Tobera, na ang isang batas, bago maipatupad, bago magkaroon ng lakas at buhay, a law, before it becomes enforceable, before it has force in effect, kailangan mailathala muna sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Dahil sa ating saligang batas, sinasabi na bago mo tanggalan ng kalayaan, bago mo tanggalan ng buhay, bago mo tanggalan ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili na walang basihan ang pagtatanggal sa kanya ng kung hindi man buhay, yung kanyang ari-arian o kanyang kalayaan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Which means that the citizen that you will deprive of these guarantees has to know exactly what he is violating. Kailangan malaman niya, ano ba? Bakit mo gusto akong pakulong? Bakit gusto mong kunin ang aking ari-arian? Bakit gusto mong tanggalan ako ng kalayaan? Bakit gusto mo akong patayin? Kasi meron tayong death penalty dati. Anong dahilan?
Kailangan, sabi ng ating saligang batas at bilang pagsunod sa direktiba ng saligang batas, nagkaroon tayo ng Commonwealth Act number 638, particularly Section 1 thereof. Anong sabi doon? Ang mga legislative acts, lahat ng ginawa ng Kongreso, ay dapat na mailathala sa Official Gazette at Newspaper of General Circulation. Na-amienda na ho yan. Sa Kodigo Sibil, nakalagay din doon na ang batas, bago ito magkaroon ng buhay at epekto at may patupad, kailangan ilathala mo. Kasi nga ho, kung hindi mo gawin yan, yung mga tao na ididimanda mo, sasabihin, wala ka namang batas. Wala ka ning alam na batas. Kaya para hindi yung maging excuse yan, hindi maging dahilan, kailangan mailathala. Pag nailathala sa Official Gazette o sa dyaryo, ibig sabihin, ipagpapalagay. The law will assume that you have read the law or you have heard of the law and you know the law. Kaya hindi ka na po pwede na sabihin, hindi ko alam yan, walang batas. Hindi mo na pwedeng gamitin yung I'm ignorant of the law. Kaya hindi ba meron tayong doktrina na sinasabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kasi yung ibig sabihin, dahil nailatala na yan, you're presumed to know the law. And kahit na sabihin mo ignorante ka, pinagpapalagay na alam mo yan. O kaya sa puntong yan, walang jurisdiction. At sabi po namin sa petisyon, ipagpalagay na natin na tayo ay naging miyembro nga. Pagpalagay na natin na merong matibay na pagpapatupad at sapagkat nagkaroon ng buhay at lakas kahit na hindi na lathala. Pagpalagay na. Papasok nga ako yung sinasabi ko kanina, ang principle of complementarity rule. Hindi sila pwedeng pumasok sapagkat tayo ay willing, may kakayahan, umusig, at inuusig natin. Hindi ba ba? So hindi sila pa pwedeng pumasok. Pero ang sinasabi nila, sa Rome Statute na naging membro kayo, nakalagay din doon na pag nasimula namin ang investigasyon, ay obligado pa rin kayo mag-cooperate sa amin. Yan ang kanilang argumento. Pero sabi ko po sa kanila, pinag-aralan natin ang Rome Statute. Ang nakalagay doon, kung yung investigasyon nila ay nagsimula bago tayo kumalas. Ang problema, kumalas tayo ng March 17 ng 2018. Doon sa kanilang Rome Statute, magiging effective lamang ang pagkalas 1 year after. So, ibig sabihin, magiging epekto yun ng March 17 of the following year, 2019. At yung pong special prosecutor at that time, naghain ng motion na kung po pwede nang masimulan nila ang investigasyon sa ating bansa kay Pangulong Duterte at kung sino pa yung reklamo nila. Makalipas ang 1 taon at 7 buwan kasi September of 2019 na ho sila naghain ng motion na simulan. Pinagpipilitan po nila na hindi, nag-imbestiga kami sa inyo bago kayo pumalas. Ang sinasabi ko nilang investigasyon, hindi investigasyon. Kung hindi preliminary examination, sinuri nila bago sila makapasok kasi nga, gaya ng paliwanag kong paulit-ulit, kung yung complementarity rule ay na-observe. Pinag-aralan ho nila na meron bang kakayahan ng Pilipinas? At kung may kakayahan ba, inusig nila. Kaya nga kung matatandaan nyo, yung Solicitor General natin ngayon, si Ibarra,
pinulaan natin. Kasi file siya ng file sa ICC ng ano-ano mang pleadings. Pero yung pleadings niya naman, kini-question niya ang jurisdiction. Sinasabi niya, teka muna ho, sa amin pong jurisdiction, ang legal system namin malakas, kaya wala ho kayo, hindi kayo pwedeng pumasok. Pero nag-rule pa rin sila. 3 ang pumabor na may jurisdiction sila, 2 ang nagsabing wala kaming jurisdiction. So madaling sabi, tinuloy nila. Pero ang problema nga, hindi naman ho yung investigasyon contemplated under the Rome Statute. Yung investigasyon proper, sinimulan ho lang na nila yon at nasa record dyan noong Setyembre. 1 year after and 7 months nang naging effective yung ating formal withdrawal. Kaya sabi namin, talagang wala kayong jurisdiction. Oh. Ngayon, sinasabi pa rin namin sa aming petisyon na yung pag-aresto ninyo, sinasabi nyo, bata yan sa pakiusap ng Interpol. Sinasabi nga namin sa petisyon, teka muna, wala namang unang-una, di ba, ang minaargue nga namin doon, red notice. Na kahit may red notice, kailangan pang dumaan sa judicial process. Yung pala, lumalabas, hindi naman pala red notice, diffusion, di lalo na.